Ang kakapusan ay pangunahing suliranin pang ekonomiya na nangyayari kapag ang likas na yaman, kagamitan at serbisyo ay hindi sapat upang matugunan lahat ng pangangailangan kagustuhan ng tao dahil limitado ang yaman ng mundo. Napipilitan tayo mamili at mapagdesisyonan kung paano natin ito gagamitin ng wasto. Dahil sa kakapusan, hindi lahat ng tao ay kayang makuha ang gusto o kailangan nila. Kaya ang mga tao, pamahalaan at lipunan ay kailangan mag-isip ng pinakamainam na paraan para gamitin ang mga limitadong kagamitan na meron tayo. Ang mga halimbawa ng kakapusan sa komunidad, may kakulangan sa malinis na tubig, kaya hindi lahat ng bahay ay may kanya-kanya at may oras sa paggamit nito. Sa likas na yaman, pangalawang example, paunti-unti ang mga kagubatan dahil sa paglabis na pagputol ng puno. Dahil dito, nauubos ang kahoy na gumagamit sa paggawa ng mga papel. Huling example, sa serbisyo. Kulang ang mga bilang ng doktor sa isang pampublikong ospital, kaya maraming pasyente ang kailangan maghintay ng matagal upang sila'y matignan. Ang kakapusan ay magtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagwastong paggamit ng yaman o mga kagamitan o pagdesisyon dito. Dito na natin matututunan kung paano i-prioridad ang mga mahalagang pangangailangan o kagustuhan ng ating bawat pamilya kaysa sa ating mga gusto o luho. Ako nga pala si John Francis G. Gilly at aking topic naman ay trade-offs at opportunity cost. Ang trade-offs at opportunity cost ay tumutukoy sa pagpili ng pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng iba. Dahil sa kakapusan ng yaman, natututo ang mga tao mag-prioritize ng pangangailangan, maging matalino sa paggamit ng resources, at gumawa ng mas maingat na desisyon sa araw-araw na buhay. So, ang trade-offs at opportunity cost ay mahalagang konsepto at economics na tumutulong sa atin na maunawaan kung paano tayo gumawa ng mga desisyon lalo na kapag limitado ang ating resources. So, ang trade-offs, ito ay ang sitwasyon kung saan kailangan mong pumili sa pagitan ng dalawang bagay. Kapag pinili mo ang isa, may isinusuko mo pa ang isa. Halimbawa, kung gagamitin mo ang pera para sa pagbili ng cellphone, hindi mo na ito magagamit sa iba pang importanteng bagay o sa araw-araw nating ginagamit katulad ng pagkain o damit. So, ang opportunity cost naman, ito naman ay ang halaga ng bagay na isinuko mo dahil sa piniling desisyon. Ibig sabihin, ito ang next best alternative na hindi mo pinili. Sa halimbawa sa trade-off, kung pinili mong bumili ng cellphone imbis na pagkain at damit, ang opportunity cost mo ay ang pagkain at damit na sana ay nakuha mo. Halimbawa ng trade-off, isang estudyante ay may 200 pesos. Gusto niyang manood ng sine at kumain sa paborito niyang fast food. Ngunit sapat lang ang 200 pesos niyang pera para sa isa. Kung pinili niyang manood ng sine, trade-off niya ang pagkakataong kumain sa fast food. Ibig sabihin, isinakripisyo niya ang isang bagay na kumain sa fast food para sa ibang mas piniling gawin na manood ng sine. So, halimbawa naman ng opportunity cost. Isang estudyante may 3 oras sa hapon na libreng oras. Maaari siya mag-aral para sa exam, matulog para makapagpahinga, o may pagkita sa kaibigan. So, ang pinili niya doon is pinili niya mag-aral para sa exam. So, ang opportunity cost niya ay ang pahinga o oras kasama ang kaibigan. Alin man sa dalawang iyon ang pinaka-importanteng isinusuko niya. Malaki ang epekto ng kakapusan sa pang-araw-araw ng buhay ng isang tao. Hindi lamang ito problema ng individual, kundi na rin ng buong bansa. Dahil limitado lamang ang ating yaman. Kailangan ng tamang desisyon ng pamahalaan upang masolusyonan ito. Lalo na sa mga isyong kakulangan ng enerhiya, pagkain at likas na yaman. Ang kakapusan ay may malalim na epekto sa bawat bahagi ng ating buhay, mula sa ekonomiya, kalikasan hanggang sa pang-araw-araw na gawain ng mga tao. Kaya mahalaga maging responsable, matipid at sumuporta sa mga solusyon ng pamahalaan upang mapanatili ang balanse ng paggamit ng ating likas na yaman at matugunan ang mga pangangailangan ng bawat isa sa atin.
Kapag hindi naagapan ang kakapusan, pwede ito magdulot ng mataas na kahirapan, pagkawala ng mga trabaho, at kakaunti pagkakataon ng mga tao upang makaangat sa kanilang mga buhay. Kaya mahalaga maunawaan ng lahat ang kakapusan para magamit ito sa tamang paggamit ng ating likas na yaman at makagawa ng matalinong desisyon sa lahat ng aspeto ng ating buhay tulad ng ekonomiya, kalikasan at lipunan. Ang mga halimbawa ng epekto ng kakapusan, isa na dito ang kakulangan sa enerhiya o kuryente. Halimbawa, kung may kakulangan ng supply ng kuryente sa inyong barangay, pwede magkaroon ng brownout. Dahil dito, apektado ang mga negosyo, paaralan at ang mga kabuhayan ng mga tao. Dahil dito, ang pamahalaan ay gumawa ng hakbang tulad ng paggamit ng solar at wind energy bilang alternatibo. Ang pangalawang halimbawa, pagkasira ng kalikasan. Dahil sa kakulangan ng likas na yaman dahil minsan ay nasosobra ang paggamit ng karagatan at kagubatan. Kapag naubos ito, nagkakaroon ng pagbaha, tagtuyot at pagkawalan ng mga tirahan ng mga hayop. Kaya gumawa ang gobyerno ng batas tulad ng reforestation programs o pagbabawal ng illegal logging. Ako na nga pala si Miguel sa Salvador. Aking topic ay tungkol sa kooperasyon at sa kakapusan. Ang kooperasyon sa kakapusan ay tumutukoy sa pagtutulungan ng mga tao, grupo o bansa upang malampasan o mapagaan ang epekto ng kakapusan ay ang kalagayan kung saan limitado ang pinagkukunang yaman upang matugunan ang walang katapusan kailangan sa mga tao. Ito po yung mga halimbawa tungkol sa kooperasyon sa kakapusan. Isa ay pagtutulungan sa komunidad. Kapag may kakulangan sa pagkain, maaaring mag-organisa ng community upang magbahagi ng mga pagkain sa mga nangangailangan. Isa pa ay kooperatiba. Ang mga magsasaka ay nagsasama-sama upang makabili ng binhi at abono sa mas murang halaga at maibenta ang kanilang produkto sa tamang presyo. At panguli ay pagtutulungan sa tahanan. Kapag kayo sa pera ang pamilya, nagtulungan ang bawat miyembro sa pagtitipid o paghahanap ng dagdag kita. Ito po yung mga sitwasyon na nagpapakita ng kooperasyon sa harap ng kakapusan. Unang sitwasyon ay kakapusan sa tubig sa barangay. Sa isang barangay nagkaroon ng tagtuyot kaya't kakaunti na lang ang tubig sa poso. Dahil dito, nagsagawa ng meeting ang mga residente at nagpagkasunduan. Magtakda ng schedule ng paggamit ng tubig kada bahay, gumamit ng timba tapos salip ng hose para makatipid, magbantay ang mga kabataan para tiyaking walang nagsasayang ng tubig. Ang kooperasyon nagpapakita dito is nagsasama-sama yung nagsunod sa patakaran at nagtulungan upang mas mapagkasya and limitadong tubig. Ito po ang isa pang sitwasyon na nagpapakita ng kooperasyon sa harap ng kakapusan. Sa isang publikong paaralan, hindi sapat ang mga libro at papel para sa lahat ng mga estudyante. Kaya ang guro at mga magulang ay nagpapagawa ng mga photocopy para sa ibang estudyante. Pinaghati-hatian ng mga magkaklase ay isang libro, nag-oorganisa pa ng donasyon mula sa alumni at barangay. Ang kooperasyon na nagpapakita dito ay yung pagtutulungan ng guro, magulang at mga estudyante upang mapunan ang mga kulang nilang kagamitan. So, bakit mahalaga ang kooperasyon? Dahil po nagpapalakas ng solusyon sa problema ng kakapusan, pinapadali ang pamamahagi ng limitadong yaman, nagpapalaganap ng pagkakaisa at malasakit sa isa't isa. Sa madaling salita, ang kooperasyon ay isang mahalagang paraan upang sama-samang harapin ang kakapusan sa pamamagitan ng pagbabahagi, pagtutulungan at tamang paggamit ng yaman.